Ayoko na po! Ayoko na po! Hindi ako gumawa ng prutas! Hindi ko po alam na sa inyo! Sorry po! Huwag niyo po akong kunin! Huwag po! Huwag po! Ate! Mama! Tulong! Sakit po! 10:59 a.m. on a Tuesday morning. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, bagong listener niyo lang po ako. I discovered your channel while scrolling on YouTube. Nahook ako sa isa sa mga kwento ng channel niyo, and from there, nagtuloy-tuloy na ang pakikinig ko. Ilang beses kong pinag-isipan kung dapat ko bang subukan na mag-send ng letter sa inyo. Until one morning, na-convince ako ng asawa ko na si Ali. Sabi niya, itago na lang daw namin ang totoong pangalan ng mga mababanggit, pati na rin ang lugar kung saan naganap ang lahat ng ito, bilang respeto sa privacy nila. Kaya itago niyo na lang ako sa pangalang Regina. At ang kwentong ito ay nagsimula nung nakisilong ako sa kubo ng lalaking pinagkakamalang aswang. What? 2 weeks? Seryoso ka ba, Ma? Ang dami kong trabaho dito sa Manila. Hindi makukonsider na permanent work ang racket at gigs, Regina. Kung ayaw mo, ibigay mo sa mga pinsan mo tapos. Pero Ma, trabaho pa rin yun. Kumikita ako ron. Kumikita ka nga, pero sa amin ka pa rin umaasa ng papa mo, hindi ba? Kami pa rin ang bumubuhay sa'yo. Kaya kami ang masusunod hanggat nandito ka sa pamamahay namin. Tingnan mo yung pinsan mo si Tristan. Pumunta na ron. Kahit gaano ka pasaway yun sa Tito Troy mo, marunong pa rin sumunod pag pinagsasabihan ng papa niya. Ikaw, hanggang kailan mo kami bibigyan ng sama ng loob? Ha? Si Tristan na naman. Mas tarantado sa akin yun tapos iko-compare nyo na naman ako sa kanya. Ma, Pa, lagi na lang bang ganito? Lagi nyo na lang ba ako ikukumpara sa kanila? Hindi ka namin ikukumpara kung sumusunod ka lang. Ang hirap kasi sa'yo. Pinalalamon ka na nga lang sa bahay na to, may gana ka pang magreklamo. Ba't kasi 2 weeks? Kukuha lang ng mana? Yun ang utos ng lolo mo, kaya yun ang susundin mo. Binibigyan ka na ng opsyon ng mama mo. Kung ayaw mo, tatawagan namin si Carmen at sasabihin ibigay na lang kay Tristan at Mika yung mana mo. Ganun lang katali yun. Pero grounded kang lumabas sa bahay na ito for 1 month. No modeling, no photoshoot. Ika-cancel ko rin at ipapa-freeze lahat ng cards mo. Naintindihan mo? You're blackmailing me. Then choose, Regina. Fine. Pero dapat ipagmamaneho ako ni Mang Ben. Nahiram na ni Tristan at Mika si Ben. Gusto mo kasing pinipilit ka pa eh. Halos sabunutan ko ang sarili ko sa sobrang frustration na nararamdaman ko nung hapong yun, Madam Venus. Nagmamaneho naman ako. May lisensya ako at may sariling sasakyan. Ang problema, hindi nga lang ako sanay mag-drive ng malayo. Pero kung suwayin ko sina Mama, ako pa rin naman ang dehado. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. We know. Because we are doing this for you. Hindi naman mapupunta sa amin ang mana mo. Sayong-sayo yun. Ang gusto namin. Pag nakuha mo yon, gagamitin mo yon para mag-build ng sarili mong empire. We are like this. But we love you, Regina. Lahat gagawin namin ng mama mo para sa iyo. Para sa ikabubuti mo at para hindi ka matulad sa iba na hanggang ngayon, umaasa pa rin sa magulang nila. Tough love? Di naman ako ganun katatag pa. At alam nyo yan. Exactly. Kaya nga ginagawa namin to ng papa mo. So don't take this against us. Ganito kami magmahal. Gusto naming matuto ka sa buhay. Sige na, sumakay ka na sa kotse mo. Baka gabihin ka pa. Aalis na po ako, Ma. Pa, Mag-ingat ka sa biyahe, Regina. Kapag feeling mo naliligaw ka na, magtanong-tanong ka. Ingat ka. Siguraduhin mong hindi ka abuti ng gabi sa gubat. Hanggat maaari,
iwasan mong magpunta roon. Delikado, may aswang doon. Pa, wag naman ganyan. Wag mo rin siyang takutin, Jeffrey. At baka hindi na tumuloy ang anak mo. Sige na, Regina. Umalis ka na. Mabigat ang dibdib ko habang bumabiyahe. Wala akong masyadong dala maliban sa maleta na may damit na pang 2 weeks. Cellphone, charger, broadband, at laptop in case may signal. Susubukan ko magtrabaho doon. Masama ang loob ko, Madam Venus. Pero hindi ko itatanggi na noong una kong narinig ang tungkol sa mana, pumayag na akong pumunta sa probinsya. Yun nga lang, hindi naman ako naging handa sa kondisyon na tumira doon for 2 weeks. Yung sinasabi ni Mama na ang mana ko ang paraan para makapagtayo ng sarili kong empire, yun ay dahil sa plano kong magkaroon ng sariling clothing brand. Pero paano? Kung hindi pa nga ako nakakatapak sa mismong barangay namin, sinalubong na ako agad ng problema. Gosh, ayun pa talaga. Lord! Sana pinaabot niyo muna ako sa bayan. Walang signal. Ayun. Hello, Ma? O ano, nakarating ka na ba? Ma, ang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung nasan ako. Ano? Wala ka pa sa casa? Wala pa po. Okay, sige. Tatawagan ko ang tita Carmen mo. Papupuntahan kita dyan. Sige. Kainis. Inampas ko ang dashboard at muling sinubukang paandarin ang kotse pero wala talaga. Nawalan ako ng choice kundi maghanap ng payong sa likurang upuan at bumaba sa kotse kahit pa hindi ko alam kung nasa ang parte na ako ng daan. Sinulubong ako ng malamig na hangin at halos liparin ang payong ko sa sobrang lakas ng buhos ng ulan. Sinubukan kong lumingon sa paligid. Wala akong ibang makita kundi mga punong kahoy at tunog ng mga maiingay na kuliglig hanggang sa... Ayun, may kubo. Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Sino yan? Kuya! Kuya, pwede po ba makisilong? Nasiraan po kasi ako ng kotse. Hindi pwede, delikado rito. Kuya, mas delikado po rito sa labas pag nakidlitan ako. Baka naman pwede makisilong kahit ngayong gabi lang. Sige, pasok na. Baka lamigin ka. Hindi lang lamig, kuya. Lamig na. Feeling ko nga tinakasan na ako ng kaluluwa ko eh. Upo ka. Ikukuha lang kita ng maligamgam na tubig para mainitan ang tiyan mo. Salamat. Masasabi kong desente naman yung kubo. May solar lamp, may lamesa kung saan doon nagsasali ng lalaki ng maligamgam na tubig galing sa takuri. May maliit na hagdan na papunta sa kwarto at ang bintana ay kawayan. Oh, eto. Inumin mo. Salamat. Sorry ha, kung nastorbo kita. Baka nagpapahinga ka na. Hindi pa naman. Magpapahinga pa lang. Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Regina. Galing ako Maynila. Papunta ako ngayon sa Casa di Batilante sa San Isidro. Apo ka ni Sergio Batilantes? Oo. Kilala mo yung lolo ko? Wala namang hindi nakakakilala sa pamilya niyo rito eh. At saka, gabi na para bumiyahe ka pa rito. Naabutan ka pa ng bagyo. Mapilit kasi yung magulang ko. Hindi na pinagpabukas ang pagpunta ko dito. Pero wala naman ako magagawa, di ba? Kasi magulang ko sila. Hindi lahat ng magulang ay tama. Pero hindi ka rin namang mali para sundin sila. Ang mali lang, yung bumiyahe ka pa, maggagabi na. Paano kung wala yung kubo rito? Ewan. Siguro baka pinagpipiesta na yung katawan ko. Ano ba yung pinunta mo sa asyenda? Ang alam ko, 1 month ago nang nailibing si Don Sergio. Don't judge me ha. Pero para sa mana ko. May kondisyon kasi si Lolo na kailangan tumira muna kami roon ng at least 2 weeks para sa attachment clause. Taon na sa akin yung mga pinsan ko. Ewan ko nga kung nakarating na sila eh. Baka nga. Sana sumabay ka na lang para hindi ka naabutan pa ng ulan. Di kami close na mga yon. Tsaka ayaw ko makipagplastikan sa mga tao na nakikipagkompetensya sa akin.
Ano yun? Magpahinga ka na. Baka bukas, tumila na yung ulan. Saan pala ako matutulog? Dito ka na lang sa kwarto. Sa sala na lang ako matutulog. Sigurado ka? Oo, Salamat. Teka, ano palang pangalan mo? pasensya na kung wala akong electric fan dito. Wala kasing linya ng kuryente rito eh. Ayos lang, Ali. Nakakatulog naman siguro ako. Malamig naman yung panahon eh. Baka pag may electric fan pa eh, manigas na ako rito. Sige, pahinga ka na. Titingnan ko na lang bukas kung anong magagawa ko sa kotse mo para nakapunta ka na sa casa nyo. Talaga? Ay, salamat ha. Maayos ang tulog ko ng gabing yun. Kahit pa may mga minutong nakakarinig ako na parang may binubungkal sa labas at mabibilis na yapak sa labas ng kubo. Naisip ko makakaalis rin naman ako agad. Pero nagkamali ako. Ang aga mo namang magising. Chinek ko yung kotse mo. Di ko pa madadala sa talyer kasi malakas pa rin yung ulan. Kailangan mo yata magpalit ng baterya. Ganun ba? Di ko na kasi napapa-monthly maintenance yun eh. Lagi ako nagpapadrive sa driver namin gamit yung sa naming kotse. Kaya siguro ganun. Oo nga pala. Nagkakape ka ba? Pagtitimpla kita. Sure. Black lang to. Lagyan ko na lang ng asukal. May bagyo ba? Bakit parang ang dilim pa rin sa labas? Oo. Kababalita lang sa radyo kanina. Wrong timing yung dating mo. Mukhang kailangan mo pang magstay rito ng ilang araw kasi matagal bago humupa yung baha rito. Shucks! Paano yan? Baka pinapahanap na ako ng magulang ko. Walang signal dito. Hindi ka rin makakatawag. Ay, yam na. Kung gugustuhin naman nilang mahanap talaga ako, magagawa nila, di ba? Pero kung hindi, edi hindi. Hindi nga ako sigurado kung concern ba sa akin mga yun o sama na lang eh. Baka concern naman. Depende. Pero parang hindi. Di ko naman kasi naramdaman na mahal nila ako. Growing up, feeling ko kailangan ko palaging i-please sila. At sa totoo lang, pagod na ako. Kung blessing in disguise mang mapunta ako rito, dahil siguro magiging thankful na lang ako. Wala eh. Wala naman nagmamahal sa akin. Only child ka ba? Oo, na hindi. Kasi namatay yung kuya ko, si Fritz. Umuwi siya dito dati. Mag-isa lang siya, na aksidente. Ayun, simula nun lahat ng pressure napunta sa akin. Ang dami ko kailangang maging. Kahit yung hindi ko responsibilidad, naging responsibilidad ko. Minsan nga niisip ko, kailan ba matatapos to? Kailan ba yung di na ako mahihirapan? Kailan ako makakatakas sa pressure? Ang hirap ng may pasan, no? Sobra. Eh, ikaw ba? Naranasan mo na bang ma-pressure sa parents mo? Matagal nang patay ang mga magulang ko. Bata pa lang ako. Pero sa sarili kong profesyon ako na pressure. Sarili kong kalaban ko eh. Bakit? Ano bang trabaho mo? Retired army ako. Hindi ko kinaya yung mga aftershocks kada tapos ng laban. Habang tumatagal, hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Parang nakulong ako sa mga ganap at hanggang doon na lang ako. Pagkatapos noon, nag-resign ako at bumalik ako rito sa San Isidro. Ang bigat niyan? Pressure sa sarili? Minsan yun yung di mo alam kung sino pa tunay mong kalaban o kakampi eh. Kung yung sarili mo ba o yung pangarap mo? Oo, kaya ikaw, sundin mo pa rin kung ano yung gusto ng puso mo. Yeah. Uy, teka, paano yan? Alin? Ito? Wala to. Sure ka? Di ba masakit? Gamitin kaya natin. Hindi na. Sa sobrang manhid ng katawan ko, hindi na rin naman ako nakakaramdam ng sakit eh. Nung umagang yon, kinwestiyon ko kung swerte ba kung puro salita lang yung natatanggap ko sa magulang ko at never akong napisikal. Kasi hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng tunay na sakit. Basta ang alam ko lang, nakuha ni Ali ang simpatsya ko. Ano yan niluluto mo? Ginataang gabi. Kumakain ka ba ng gulay? Oo naman. Sana magustuhan mo to. Feel ko naman oo. Tingin mo ba
hindi magagalit ang tita Carmen mo pag naalaman niyang dito ka tumuloy sa akin. Ang random mo naman. Ba't mo naman naisip yun? Wala. Wala, kalimutan mo na. Hindi ako nagtaka sa tanong niyang yon, Madam Venus. Naisip ko, kaya baka niya nasabi dahil lalaki siya. At kung malaman ni na Tita Carmen na sa lalaki ako tumutuloy nung hindi pa ako nakakababa sa San Isidro, ay baka akalaing nakipagtanan ako sa kanya. Mabait din naman si Ali at wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Pero ang hindi ko alam, may mas malalim pa palang dahilan ng tanong niyang iyon. Patulog ka na. Baka bukas, tumila na rin naman tong ulan. Pangilang mo na yan. Di ko na mabilang ah. Malay mo lang. Bakit? Gusto mo bang dito ka na lang tumira? Siyempre hindi. Iba pa rin kapag sa Manila. Namimiss ko na nga eh. Ewan ko nga kung may trabaho pa akong babalikan dun. Kung mawala man, malay mo may mas magandang offer. Magtiwala ka lang. Ayoko na rin umasa. Marami rin kasing mas maganda doon kaysa sa akin. Kung mawala nga, edi wala. Ganun eh. Ang bilis mo namang tanggapin. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Siguro. Oo. Baka minsan kasi natatalo pa rin ako ng utak ko. Alam mo yon? Yung imposter syndrome. Akala mo okay ka na. Akala mo magaling ka na. Pero once sumarap ka sa salamin at mismong sarili mong bumasag ng confidence mo, wala. Back to square one ka. Naiintindihan kita. Mas mahirap nga naman kalabanin yung sarili kaysa mismong tao. Pero, huwag mo pa rin hayaang lamunin ka ng inferiority mo. Madalas, sarili mo lang ang kakampi mo. Ang galing mo naman mag-advise. Sana nag-counselor ka na lang. Loko. Sige na, matulog ka na. Magpapahinga na rin ako. Susubukan ko ulit kung kaya kong dalhin yung kotse mo sa talyer. Salamat talaga ha. Huwag kang mag-alala. Once makuha ko yung mana ko, babalatuhan pa kita. O pwede rin kunin kitang personal chef. Sarap mo kasi magluto eh. Sus, bolera. Sige na, good night. Good night din, Ali. Akala ko magiging kasing himbing ng tulog ko nung unang gabi ko sa kubo, ang gabi kong iyon. Akala ko, magiging sapat na yung pagiging wala akong pakialam sa paligid. Akala ko kapag hindi ko pinansin ang ingay, magkakaroon din ako ng katahimikan. Pero hindi, dahil dun pa pala ako mas hindi nakakatulog. Ano pa yan? Kabing-gabi na. Naramdaman ko rin ang pamamalat ng lalamunan ko, kaya nawalan ako ng choice, kundi ang bumangon. Madilim pa rin ang langit ng mga oras na yun. Bukas ang solar lamp ni Ali kaya hindi ko na kailangang mga pa sa dilim. Nang makakuha ako ng tubig at makainom, isa ang napansin ko. Si Ali, wala siya sa kubo. Noong mga puntong yon kasabay ng kulog at kidlat, mas lumalakas din ang kaluskos sa bubong. Nandun pa rin yung tunog na parang may nagbubungkal sa lupa. At yung kuko na pinapadaan sa haligi ng kubo. Ramdam ko na rin ang paninindig ng mga balahibo ko. Ali? Ali, nasan ka? Ali, wag ka naman magbiro ng ganyan, oh. Matatakutin kaya ako. Ali? Yoo! Nasan ka na? Pero walang sumasagot. Natigilan ako noon nang makaramdam akong parang may dumaang anino sa likuran ko. Kaya sa takot ko mabilis akong bumalik sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Wala akong ibang hiling ng mga oras na yun kundi sana tumila na ang ulan para makapunta na ako sa hasyenda namin. Wag! Wag po! Wala po akong kasalanan! Wag po! Wag! Rina! Rina, gising! Rina! Wag, maawa ka po! Rina! Wag! Rina! Gising! Nananaginip ka! Ali! Nanaginip ako, Ali! Pinatinaw ako ni Tita Carmen ko dahil sa mana. Ali, natatakot ako. Kalma na. Panaginip lang yun. Nandito lang ako. Saan ka ba
galing kagabi? Takot na takot ako eh. Ako lang mag-isa rito. Ano yan? Ba't may dugo sa damit mo? Sorry. May na-stranded kasi kanina madaling araw. Tinulungan ko lang makabalik sa highway. Pero ba't may dugo? Saan galing yan? Sa nahuli kong hayop kagabi. May bayawak kasi sa labas ng kubo kagabi. Hindi pa ako nakakapagpalit. Maliligo na sana ako kaso narinig kitang sumigaw kaya pinuntahan muna kita rito para gisingin. Huwag mo akong lalahanin. Okay? Ayos lang ako. Tara, may binili akong tinapay. Nadala ko na rin yung kotse mo sa talyer. Medyo umayos na rin kasi ang panahon. Baka mamayang hapon, pwede ka na makapunta sa hacienda nyo. Talaga? Oo, kaya kumain ka na. Ali? What if dito muna ako? Parang di ko pa kayang marap ulit sa kahit sinong kapamilya ko. Delikado kung dito ka, Rina. Bakit naman? May tinatago ka ba? Kung yun ang dahilan mo kung bakit gusto mo manatili rito ng isa pang gabi, mali ka. Pero hindi kita pipiliting paniwalaan ang gusto kong paniwalaan mo. So, may tinatago ka nga? Wala. O, di patulugin mo ako ulit dito. Ayoko pang pumunta ng asyenda. Takot pa ako. Ikaw ang bahala. Kaya nung gabing yon hinayaan ulit ako ni Ali na doon matulog sa kubo, Madam Venus. Ayos na ang kotse ko noon na dinala ni Ali sa kubo nung magagabi na. Sinabihan ko rin siya kung pwedeng doon siya matulog katabi ko para hindi ako kabahan na sinunod naman niya. Noong una ayos naman ang lahat, tahimik. Hanggang sa makarinig na naman ako ng kaluskos, yabag sa dahon at parang may kumakatok sa pinto. Kakausapin ko pa lang sana si Ali nang makita kong wala na siya sa tabi ko. Ali? Nung mga oras na yon, hindi na lang yon basta tunog ng anumang insekto. Kaya kahit takot na takot ako, bumangon ako at sinilip ang buong kubo. Walang Ali, pero may bakas ng mga dugo. Ano to? Malakas ang tibok ng puso ko nung gabing yun, Madam Venus. Pero tinapangan ko ang loob ko. Kinuha ko yung itak na nasa tabi ng sako ng mga kahoy at nang akmang bubuksan ko na ang pinto, bumukas yun at bumungad sa akin si Ali. Takot na takot habang namumula ang mga mata niya. Ali? Anong... Umalis ka na rito. Hindi ka safe dito. Ha? Huwag na matigas ulo mo, Rina. Mapapahamak ka pag nandito ka. Bakit ba? Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo kailangan maintindihan. Ang kailangan mo ay lumayo. Ayoko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman. Pasensya ka na. Pero para sa'yo rin to. Nawalan ako ng malay at nagising na lang sa isang masamang panaginip tungkol kay Ali. Ali! Ali! Hina, iha. Bakit ka sumisigaw? Nasaan po ako? Nandito ka na sa hacienda, iha. Laking pasasalamat ko sa Diyos na ligtas ka. May mga barangay tanod na nakakita sa'yo sa highway. Nakasakay ka sa kotse mo. Tinaw nila yung sasakyan mo papunta rito. Po? Paano po si Ali? Nasaan po siya? Sinong Ali, iha? Si Ali po. Yung pinagsilungan ko nitong mga nakaraang gabi. Naabutan po kasi ako ng bagyo, tita. Siya po yung nagpatuloy sa akin sa kubo niya. Iyon bang kubo sa gitna ng kakahuyan ang tinutukoy mo, iha? Opo, dun nga po. Bakit ka nagpunta ron? Doon po ako naabutan ng bagyo. Bakit po ba? Ano po ba meron doon? Aswang ang nakatira doon, Rina. Ipinagbabawal ang kahit sino na makapunta doon dahil pinatapon ng aswang na yun dun sa mismong kubo na yun. Si Ali? Aswang? Oo, iha. Hindi ako makapaniwala na nakauwi ka pa ng buhay. Pero masaya ako dahil nandito ka na. Kahit ikaw na magpatunay sa mga kapatid ko, naayos na ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Sina Tristan po pala, si Mika. Nasaan po pala sila? Yun na nga, iha. Si Tristan at Mika. Nagtanang sila. Po? Oo. Hindi ko alam. Basta nag-iwala lang ng sulat na hindi na raw nila kayang pigilan ang nararamdaman nilang dalawa, kaya magsasama na sila.
Hala, Yan din ang reaction ko nung nabasa ko yung sulat, Iha. Kaya sinabi ko kagad kina Troy at Michael. Galit na galit ang mga tito mo. Ayaw nagsuntukan pa. Hindi na sila nagkakaintindihan ngayon sa Maynila dahil pati ikaw nawala at pinapa-search and rescue ka na rin ilang araw na ng mga magulang mo. alam na po ba nilang okay na ako? Oo. Tinawagan ko na si Rhea kanina habang natutulog ka. Pero para sigurado, mas okay kung tatawagan mo rin sila. Salamat po, tita. Salamat din kasi ligtas ka, Iha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo. Ilang gabi na ako nagdarasal na sana nasa mabuting kalagayan ka. Ganon din ang ipinagdarasal ko sa mga pinsan mo. Sige po, tatawagan ko muna sila, Papa. Sige, Iha. At magpapahinga muna ako. Katatapos ko lang kasi magnobena. Sige po. Hindi ako makapaniwala, Madam Venus. Ang lalaking unti-unti kong hinangaan dahil sa kabaitan niya at kung paano niya ako inalagaan ay isang aswang. Kaya pala lagi siyang nawawala tuwing gabi. Kaya pala sa umaga, kung hindi man siya ng dugo ang nakikita ko sa damit niya. Sugat naman sa kamay. Hindi ko alam kung hayop lang ba ang tirada niya o pinagpaplanuhan niya rin akong patayin. Kaya lang munti ko na siyang mabisto kaya inunahan na niya akong paalisin sa tinitiran niya. Pero isa lang ang hindi ko maintindihan. Kung bakit kahit gano'n na ang nalaman ko, inintindi ko pa rin siya. At kung bakit hindi niya man lang ako tinangkang saktan. Sa huli, pinilit ko munang kalimutan yon at inunang tawagan ng mga magulang ko. Regina, thank goodness. Ano bang nangyari sa'yo? Na-stranded ako sa gubat, Ma. Drained ang cellphone ko, walang signal. Nasiraan pa ako ng sasakyan. Nasabi nga ng tita mo, may nagdala raw sa yung mga barangay tanod dyan. Buti na lang nakita ka nila. Baka kung napano ka na. Yeah. Ang mahalaga, ayos na ako. Wala ka bang sugat, anak? Hindi ka ba sinaktan or ano? Anak? That's new, Ma. Di mo ko kailanman tinawag yan. Pero natutuwa ako kasi concerned kayo sa akin ni Papa. Alam namin naging masamang magulang kami sa iyo, Regina. At naiintindihan namin na may sama ka ng loob sa amin. Sinisisi namin ang mga sarili namin na baka kung may nangyari na sa iyo, hindi lang si Fritz ang mawala sa amin kundi pati na rin ikaw. Mahal ka namin, Regina. At kung nagkulang kami iparamdam sa iyo yun, sana patawarin mo kami. Hindi na namin kakayaning mawalan pa ng isa pang anak. Ma, Pa, Nung hindi kita makontak after mo kung subukang tawagan, halos lahat ng santo na dasalan ko na. Dagdagan pa na bumagyo. Hindi kami nakatulog ng papa mo ilang araw na. Kaya super thankful kami kasi ligtas ka, anak. si Ali ang dahilan kung bakit buhay pa po ako. Ali? Yung aswang na pinatapos sa gubat? Aswang? Talaga bang aswang siya, Pa? Oo, maraming nabalita ang nawawalang bata noon sa bayan at siya ang itinuturo. Simula kasi nung dumating siya, maraming krimen na patayan. Kaya pinatapon siya sa gubat na yan. Pero mabait naman siya sa akin. Mabait kasi pinagplanuhan pa kung paano ka papatayin. Huwag kang magpapaloko sa mga katulad niya, Reyna. At makinig ka sa tita Carmen mo. Huwag kang pasaway dyan. Yes, Ma. Mahal ka namin, anak. Hindi na ako sumagot at ibinaba na lang ang tawag. Inisip ko noong mga panahong yon na baka nadala lang sila ng emosyon. Dahil nagtana ng mga pinsan ko't na aksidente noon si Kuya Fritz, takot silang mawala rin ako. Pero sa loob-loob ko, kung meron mang mas inaalala at nasasaktan ako, yun ang katotohanang matagal na palang mag-isa si Ali sa kubo na yon. At baka tama nga sila. Kasi maski ako, nakita ko ang sign. Aswang nga yung lalaking nagugustuhan ko. Mamaya dadalhin kita sa tubuhan. Ipapakilala kita sa mga trabahador natin doon. Sige po. Salamat din po dito sa tinapay at gatas. Walang anuman. Ano na po palang balita sa investigasyon sa paghahanap kina Tristan at Mika?
Ayun, hindi pa rin sila mahanap. Piling ko matagal na nilang planong magtanan tapos ngayon lang nakahanap ng tiyempo. Ibang klase talaga si Tristan. Tapos yung pa madalas ikumpara sa akin. Sinong nagkukumpara sa inyo? Sila papa po. Hindi pa pala natuto si Jeffrey sa pagkakamali ng tatay namin. Alam niyang yung comparison ng dahilan kung bakit hindi kami ayos na magkakapatid. Kasi simula nun, lagi na kaming pinagkukumpara. May paborito pero mas may paborito. May laging dapat unggusan o dapat pantayan. Ay, anong nangyari ngayon? Eh di pare-pareho silang nawala ng anak. Ewan ko ba, tita? Minsan iniisip ko nga, sana si Tristan na lang naging anak niya para laging sumasama loob niya at masakit ulo niya. Kasi ako, feeling ko anak lang niya ako kapag may achievements ako. Pagod na ako magmakaawa. Hindi bagay sa personality ko yun. Pero ginagawa ko pa rin para lang matuwa sila sa akin ni Mama. Kasi doon ko lang nararamdaman na mahal nila ako eh. Kapag may nagagawa ako mabuti na nagbe-benefit sila. Naiintindihan kita, Iha. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, kakampi mo na ako sa lahat. Kung kailangan mo ng kausap, advice, o kung ano pa man yan, nandito lang ako. Talaga po? Thank you po, tita. No worries, pamangkin. Mabilis gumaan ang pakiramdam ko kay Tita Carmen. Hindi ko na nga matandaan kung bakit tuwing naroon kami sa San Isidro dati, ilang ako sa kanya. Kung sa affectionate na tita o tito lang naman, siya pa nga yung pinakasuportado sa amin sa lahat. Nung namatay sila lolo, siya ang naiwan sa hasyenda. Pero kinaya niya ang lahat. Nung kailangan siya ng isa sa mga kapatid niya para bantayan ang mga anak nila, nandoon siya. Kaya nasanay na rin ako dati na may Tita Carmen na magsasabit ng medals ko kapag inuuna nila papa si Kuya Fritz dahil siya ang nandyan. Pero kapag natatapos din naman ang program, umuwi rin siya ng San Isidro at hindi siya nakakasama sa family time namin. Kaya di rin kami nagkakaroon ng oras na maging close. Bakit ganyan ka makatingin? Para mo naman akong kakagatin yan. Hindi naman, ta. Nagtataka lang kasi ako kung bakit di man lang tayo nagkaroon ng oras dati para maging close. Naisip ko rin yan. Pero siguro, lahat ay may dahilan. At itong tungkol sa mana niyo, ito ang way para maging close tayo. Tingin mo. Opo, tingin ko nga po ito na yun. Alam mo, natutuwa nga ako. Ikaw lang kasi yung nag-reach out na nag-open up sa akin tulad nito. Di ko nararanasan sa mga pinsan mo to. Direktang mana na yung hiningi sa akin pagdating dito. Di nila alam, ang bangko pa rin naman na magre-release ng cheque. At pag na-monitor na sila ng abogado sa stay nila, saka aaprubahan. Mainly, di naman po yun ang pinunta ko talaga rito. I mean, opo, yung mana nga, pero hindi ako ganun kaatat kunin yun. Nag-aalala na nga po ako sa trabaho ko baka mawalan na ako ng racket. Bakit? Dahil po dito. Pinilit kasi ako ni na mama. Ang sabi, kung di raw ako susunod, tatanggalan ako ng mana tapos ipi-freeze lahat ng cards ko. Hindi naman nila pwedeng tanggalin ka ng mana. Dahil signature mo na lang ang kailangan doon. Pero yung sa cards, wala akong gagawa ron. Kaya rin po nandito ako kahit di naman talaga ako ganun ka-interesado sa mana ko. Sige lang. 1 week ka lang naman dito eh. 1 week po? Oo. Nagamit mo na kasi yung kalahati nun. Sasabihin ko na lang yung abogado na inabutan ka ng bagyo. Tapos na-stranded ka. Kaya di ka nakapagsimula ng 2 weeks. Maiintindihan naman nila yun. Madali rin naman silang kausapin eh. Thank you so much po, tita. Sinamahan ko si Tita Carmen nung araw na yon sa tubuhan. Pinakilala niya ako sa mga trabahador namin. At kahit hindi ko nakikita ang sarili ko na maging isang asyendera, sinubukan ko pa rin makisama sa kanila. Napansin ko kung gaano kalapit si Tita sa kanila
at parang lahat ng trabahador namin ay pinapansin niya. Maliban sa isang matandang babae na tahimik lang at tila ilag sa amin. Hello po, Manang. Ako nga po pala si Regina Batilantes. Apo ni Don Sergio at pamangkin ni Carmen. Mag-ingat ka, Iha. Po? Saan po? Sa matagal na panahon, akala namin tamang pinatapon sa gubat. Akala namin, yun ang tunay na halimaw. Yun pala, matagal na siyang nasa harapan namin. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Tumakas ka na, habang maaga pa. Regina, tara na. Bibisitahin pa natin ng rancho. Huwag kang magpapabilog sa kanya. Habang maaga pa, tumakas ka na. Regina! Mauna na po ako, Manang. Mag-ingat ka. Mag-iingat ka. Ingat din po kayo, Manang. Bakit ang tagal mo? Anong pinag-usapan niyo ni Aling Lyo? Wala pong gano, tita. Pinag-iingat niya lang po ako. Hindi ko nga po alam kung bakit. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ba ako ng mga oras na yun. Pero para akong nanlamig nang mawala ang warmth sa mata ni Tita Carmen at napalitan niya ng pagiging seryoso. Napalunok ako nang maramdaman ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok at kamay. Ayos lang po ba kayo, tita? Ayos lang. Tara, balik na muna tayo sa asyenda. Masyado nang mainit dito. Sige po. Ano pa nang gusto mo kainin? Pwede pong anything basta meat. Masyado po ako napuga ng gulay at starong sa gubat eh. Sige, dito ka muna at mamamalayan ka muna ako. Pwede ka magpahinga pagkatapos mong maligo. Sige po. Kaya naiwan ako sa asyenda nung panahong yon. Muling sumagi sa isip ko si Ali. Naguguluhan pa rin kasi ako kung bakit hindi niya ako pinatay. Eh naman sa gusto kong patayin niya ako, pero ang daming pagkakataon na hindi niya yun ginawa. Parang ang weird ng mga tao ngayon. Una si Ali, tapos niya si Aling Glo. Sino yan? Umalis ka na. Hindi ka ligtas dito. Huwag po kayo nananakot. Sino yan? Papatayin ka niya. Papatayin niya tayo. Tita? Tita, ikaw ba yan? Parang naririnig ko si Lolo. Pati buong ang lahat. Inisa-isa niya tayong lahat. Wala pa pong undas, Lo. Huwag mo na ngayon, please. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Tita? Yoo! Shit. Hello? Finally, Regina. Oh, Drake. Napatawag ka. Yeah, chine-check lang kita. I was wondering if nakauwi ka na ng Manila. Night out tayo. Wala pa. Nandito pa ako sa asyenda namin sa San Isidro. Di pa ako nakakauwi. Really? Sayang naman. Sinabihan pala ako ni Martha tungkol sa couple shoot para sa isang brand. Ang sabi niya, sabihan daw kita na ikaw yung kukunin for female model. Ako yung partner mo. Talaga? Mukhang malaking project yan ah. Malaki talaga. Din yun sa pangarap mong brand. You mean sa Icon? Kinuha ako for Icon? Yes! Wala ka bang bilib sa sarili mo? Nakitaan ka ng potential ng mga boss. Kaya kinamusta rin kita. May contract signing next week. You have to be there. Sure. Ay, grabe, di ako makapaniwala. Pues ako, I believe in you. Eto na yung hinihintay mong big break. Kaya nga pangarap ko lang to. Ngayon, binibigay na sa'yo. Kaya pumunta ka ha. Yes, I will. Thank you, Drake. See you soon. And bago ko makalimutan, pwede ba tayong mag-date pagbalik mo rito? Sure, sige. Bakit hindi? Yes! Ingat ka dyan, Regina. Ingat din, Drake.
Hindi ko na napansin kung anong oras nakabalik si Tita Carmen sa hacienda. Pero tinawag na lang niya ako nung naluto na ang pagkain namin, na akala ko simpleng ulam lang. Akala ko gesture lang bilang isang mapagmahal na tita sa pamangkin niya. Pero ang hindi ko alam ng mga oras na yon, yun na pala ang umpisa ng pagdududa ko sa kanya. Handa na yung pagkain, Iha. Maupo ka na. Mainit-init pa yan. Anong karne po ito, tita? Basta. Yan yung pinakamalinis. Di yan galing sa palengke. Huwag ka nang magtanong. Kumain ka na lang. Sayang naman kung lumamig. Matagal ang titig ko sa sinabawang karne na yon. Nakakain naman ako ng sinabawan pero parang may iba. Oo, may lamang karne, malambot. Nahimay na parang sinigang na baboy. Pero wala akong maamoy na sampalok, wala ring asim, luya, sibuyas, kaunting paminta. Pero sa ilalim ng normal na bango, may sumisingit na kakaibang amoy. Amag? Luma? Dugo? Hindi ko maintindihan. Tikman mo na. Masarap yan. Isinubo ko ang unang kutsara at naramdaman ko yung init. Malapot. Lasang karne nga pero hindi pangkaraniwang karne. Parang may pagtalaman loob pero hindi bituka. Parang may hugas ng kasalanan ng sabaw. May alat na hindi galing sa asin kundi galing sa luha. Ano? Masarap ba? Lasang bago, no? Masarap naman po. Pero ganito po ba talaga to? Bakit? Lasang maalat po eh. Okay ka lang ba, Iha? Eh bakit parang nangihina ka? Okay lang naman po. Baka hindi lang po ako sanay. Baka hindi ka lang sanay sa lutong bahay. Wala kasi yan sa buffet sa Maynila. Pasensya ka na, Sanay naman po. Ngayon lang talaga ako nakatikim ng ganito. Parang may buhok yung karne. Yan? Ikaw talaga, Iha. Di ba kahit yung taba ng baboy, minsan may mga naiiwan pa rin buhok? Hindi ko lang yata nalinisan ng maayos kaya ganyan. Ganun po ba? Oo. Kaya sige na. Ubusin mo na yan. Kung gusto mo, marami pa rito. Hindi ka mauubusan. Thank you po, tita. Okay na rin naman po ako rito. Di po ako pwede magpataba masyado. Tumawag kasi sa akin yung kaibigan ko eh. May gig po na naghihintay sa akin sa Maynila. Oh? Required bang payat ka? Opo. For photoshoot po kasi. I see. Hindi ka pala pwedeng tumagal dito. Sayang naman. Wag po kayo mag-alala. Kung makalawag naman po sa oras, susubukan ko pong dalawin kayo dito, tita. Sige, pag-ako yan ha. Aasahin ko yan. Opo, ako pong bahala sa inyo. Natapos ang gabing yun na nakaramdam ako ng kaunting hilo. Parang nanikip din ang lalamunan ko. At parang masusuka. Kaya naman nang mag-toothbrush ako, halos mapudpud na ang toothbrush ko sa dila ko, matanggal lang yung lasa ng kalawang. Nang maghanda na ako para sa pagtulog, di ko magawang ipikit yung mga mata ko. Parang may tumutulak sa akin na bumangon, kaya ganun ang ginawa ko. Ay, hanggang kailan mo gagawin to sa pamilya mo, Carmen? Ano yun? Hindi dapat ang mga anak ng mga kapatid mo ang nagdudusa sa lahat ng to. Wala kang karapatang pagsalitaan ako o utusan ng dapat o hindi ko dapat gawin, Isik. Akala ko natuto ka na. Bakit? Sino bang halimaw rito? Di ba ang pamangkin mong si Ali? Siya ang pumapatay at siya rin ang dahilan kung bakit ang daming batang nawawala. Si Ali ang pumapatay. Totoo nagpaswag siya.
Mabilis akong bumalik sa kwarto noon at nagtalokbong sa kama. Hindi ko alam pero nanikip ang dibdib ko. Parang may bumubulong sa akin na huwag maniwala. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko kaya. Gayong napakarami ng ebidensya. Una, maraming nawala nung dumating siya. Pangalawa, ipinatapon siya sa gubat. Pangatlo, yung mga nangyari sa mga gabing andun ako. Kaya kinabukasan maaga akong gumising. Balak kong pumunta nun sa gubat at kumprontahin si Ali sa lahat. Gising ka na pala. Magandang umaga po. Kailan pa po kayo bumalik, Yaya Ising? Kahapon lang. Nung nalaman kong nandito ka na. O siya, upo ka muna, iha. Pero Tulog pa si Carmen. May pupuntahan ka ba? sa gubat po, Sa gubat. Anong gagawin mo ron? may kukumpirmahin lang po sana. Nandoon ang pamangkin ko. Ilang taon nang nakalipas mula nung umuwi siya rito para dito na makapagpahinga. Pagkatapos magretiro sa pagiging sundalo. Si Ali po bang tinutukoy niyo? Si Ali nga, iha. Kilala mong pamangkin ko? Sa kanya po ako tumuli ng ilang gabi bago ako nakapunta rito sa asyenda. Ay talaga. Mabuti naman kung ganon. Ang tagal na namin hindi nagkikita. Nangako pa ako sa magulang niyang namatay na ako nang mag-aalaga sa kanya. Pero nabigo ako. Pagkatapos niya kasing ipatapon sa gubat, hindi na ako pinayagan pang lumapit doon. May ipinakita sa akin si Yaya Ising na lumang litrato ng isang lalaking nakasuot ng pangsundalong uniforme. Sa nameplate niya nakalagay ang apelyido niyang Agravante. Makisig, matipuno at mukhang snappy. Naka-clean cut pa. Malayong malayo sa itsura niya ngayon na gwapo pero naging moreno na ang kutis ng balat. Parang laging walang tulog. Pero di ko maipagkakaila. Mas depina ang katawan niya nung nakita ko siya kesa sa litrato. Totoo po bang siyang kumukuha sa mga batang nawawala? Yun ang paniniwala nila. At kung yun ang pinaniniwalaan nila, walang kahit sinong taga San Isidro ang pwedeng bumali ng paniniwalang yun. Pero paano naman po ang paniniwala niyo? Matanda na ako, Regina. At para sa mga tao sa bayan na to, walang silbi ang boses ko. Ibang-iba ng henerasyon nyo. Wala nang nakikinig o naniniwala sa sasabihin ko. Ako po naniniwala po sa inyo. Mas mabuti nang ikaw ang makaalam ng gusto mong malaman, iha. Ano po bang dahilan? Bakit pinatapon siya sa gubat? Bukod sa siyang pinaghihinalaan dahil may mga nawawala? Dahil sa epekto sa kanya ng gyera. Paano ang epekto po? Nasiraan po ba siya ng bait? Hindi, iha. Hindi siya baliw. Pero may lamat na sa pagkatao niya. Pagbalik niya mula sa serbisyo, hindi na siya yung Ali na kilala namin. Tahimik siya pero laging alerto. Parang sundalo pa rin kahit wala ng gyera. Laging nakaredy. Oo, parang may tinatakbuhan pero hindi makatakbo. Sa gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Palagi raw may naririnig na sumasabog, sumisigaw, umiiyak, ganun. Minsan, bigla siyang tatay at babasagin ang bintana. Akala niya may kalaban. Wala namang gulo sa San Isidro yun, di ba? Ay naku, wala. Pero sa utak niya, hindi pa tapos ang gera. Sinisigaw niya minsan, "May bomba! Lumikas ka na!" May isang gabi pa nga na sinugabay niya ang poste sa harap ng bahay. Ay nako, sinapak niya. Akala niya'y kalaban. Grabe po. Matagal bago napansin ng mga tao. Ay akala nila tahimik lang talaga siya. Pero nung may narinig silang nabasag, nakita siyang may hawak na itak. Nako, kinilabutan na sila. Eh di sana po tinulungan na siya noon. Sinubukan nga. Dinala sa health center. Binigyan ng gamot. Pero hindi siya sanay sa ganun. Ayaw niya. Sabi niya, hindi raw siya baliw. At kung hindi siya gumaling kagad, aba, para sa kanila,
Halimaw na nga siya. Kaya po siya agad inakusahan dahil lang sa takot. Dahil sa takot at dahil convenient. Pabilis silang maniwala ng may nawawalang mga bata. Eh ang sabi, si Ali raw ang huling nakita malapit sa ilog. Si Ali raw ang may dugo ang damit, ganun. Eh baka naman galing lang sa hayop yung dugo. Ay, ganun na nga. Manok lang naman ang kinatay niya. Pero sino makikinig sa paliwanag ng taong itinuturing ng aswang? At yun ang pinakamasakit, iha. Hindi na nila tinanong. Hindi na sila nagdalawang isip. Tinapon na lang siya sa gubat na parang basura. Hindi man lang po pinagtanggol ng iba? May ilan din. Ako, yung isa niyang pinsan. Pero mas malakas ang ingay ng takot kaysa sa sigaw ng katotohanan. At sa mga panahong yun, mas madali para sa mga tao na tawagin kang halimaw kaysa amining biktima ka lang ng digmaang ayaw nilang harapin. Hindi ko alam kung dahil lang sa gutom o sa bigat ng sinabi ni Yaya Ising, pero parang ang sikip bigla ng dibdib ko. Si Ali, hindi ko siya ganun kakilala, pero dahil doon parang ang dami kong gustong itanong tungkol sa kanya. Totoo bang ganun lang yun? Na dahil lang hindi siya maayos tumingin sa mata ng tao? Dahil tahimik siya? Dahil may mga gabi raw na nagwawala siya? Siya na agad yung pinagkamalang aswang? Di man lang tinanong kung bakit? Hindi tinulungan, hindi inintindi. Parang mas madali talagang maniwala sa takot kaysa makinig sa paliwanag. At ang mas nakakatakot, parang sanay na ang mga tao sa ganong sistema. Basta may kakaiba, dapat alisin. Basta may naiiba, dapat itapon. Mas madaling magturo kaysa umintindi. Kaya noong mga panahong yon, di ko na rin alam kung sino ba talaga ang mas dapat katakutan, Madam Venus. Yung tinatawag nilang aswang o yung mga taong walang pakialam kung totoo ba ang kwento. Basta hindi sila ang sunod na pagdudahan. Ay kaya ikaw, mag-iingat ka. Dahil minsan yung hinahanap mo, hindi mo alam na nasa harapan mo lang pala. Salamat po, Yaya Ising. Aalis po muna ako. Ay, saan ka pupunta, iha? Doon po sa sinasabi nilang aswang. Regina? Anong ginagawa mo rito? Di ko rin alam. Pero gusto ko lang malaman kung okay ka. Hindi ako kailanman naging okay. Alam ko na ang totoo, Ali. Alam kong pinagkamalan kang aswang, pero hindi ka naman aswang. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Si Yaya Ising. Auntie? Yun lang bang ipinunta mo rito? Hindi, Ali. Gusto ko malaman kung bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo. Bakit di mo sinabi yung totoo? Bakit hinayaan mo akong pag-isipan ka ng masama? Dahil kontento na ako sa buhay ko rito, Rina. Mas tahimik, malayo sa gulo. Malayo sa mga taong huhusgahan lang ako. Pagod na rin ako madamay sa gulo ng pamilya nyo. Pamilya ko? Oo. Dahil ang tita Carmen mo, ang dahilan kung bakit ako nandito. Ano ibig mo sabihin? Wala. Umuwi ka na. At kunin mo na ang mana mo para makaalis ka na agad sa lugar na ito. Gusto ko muna malaman ng totoo, Ali. Anong ibig mong sabihin na si Tita Carmen ang dahilan kung ba't ganito ang buhay Siya ang mo? nagpatapon sa akin dito, okay na? Tinake advantage niya yung nararamdaman kong epekto sa akin ng gera. Kahit pa siya yung nakita kong kumain dun sa batang yun, nung gabing yun. Ano? Di lahat ng kinakain mo sa hasyendang yun ay totoong karne. Hindi tao yung Tita Carmen mo, Rina. At ako, yung ginagamit niya. Ibig mo bang sabihin? Oo. Hindi. Hindi totoo yan. Kaya nga, di ba? Yan ang rason kung bakit ayaw ko magpaliwanag. Yan ang rason kung bakit mas pinili kong ayos na akong dito akong manirahan. Kaysa sa atin. Kaysa sa hasyendang yun. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon, Madam Venus. Nagmamadali akong sumakay sa sasakyan at paandarin para makabalik sa kasa. Ang daming pumapasok sa utak ko. Yung sabaw, yung karne, pati yung kanin, pinagdudahan ko na. Iniisip ko rin, kaya ba yun ang sinasabi ni Aling Glo sa akin?
Pati na rin yung mga bulong ni Lolo. Pagdating ko sa asyenda, nagmadali akong bumaba ng sasakyan. Pagpasok ko sa loob, madilim, pero may naramdaman akong kakaibang lamig sa bato ko. Tita Carmen? Yaya Ising, nasan po kayo? Laman ang nawala. Buto ang naiwan. Sa dilim ng lupa, buhay muling pagdaramutan. Ang katawang ito, akin ang kabisera. Saan nakakaling yun? Wag! Huwag niyo po yung puntahan! Napahinto ako sa gitna ng hagdan. Ang liwanag sa dilim, kulay dilaw na parang may kandilang nauupos. Ramdam ko na ang init, pero nanlalamig pa rin ang bato ko. Pinilit kong sumilip. Doon ko siya nakita, Madam Venus, sa Tita Carmen. Nakatayo sa gitna ng bilog na may kung anong iginuhit sa sahig. Sa harap niya may mga buto. Mga puting buto nang hindi ko matukoy kung anong hayop o tao. Sa tabi may lumang baso na may natuyong dugo sa gilid, tapos bumulong siya. Hindi mabilis, hindi mabagal, parang dasal, pero binaliktad. Parang panalangin ng taong kailanman hindi pinakinggan. Balik, balik, balik. Sa ngalan ng gutom at gandi, hindi ito kasalanan kung gutom ang dahilan. Kung hindi tayo pinili ng Diyos, tayo ang pipili ng sarili nating dilim. Hindi ako nakagalaw. Kahit gusto ng tuhod kong bumigay, pilit akong nanatiling nakatayo. Sa gitna ng lahat ng nakita ko, isa lang ang malinaw. Hindi ko na siya pwedeng tawaging tita. Ano to, Tita Carmen? Tumigil siya. Dahan-dahang tumingala. Tiningnan niya ako. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya natakot. Parang matagal na niyang alam na darating ako. Kaya ka bumalik, Regina. Handa ka na. Anong ibig niyo sabihin? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Ang makaganti sa inyo. Sa tagal ng panahon ko sa Casa de Batilantes, ni kailanman hindi ko naranasan mahalin ng papa. Laging ang mama mo o ang mga tito mo. Pero ako, hindi. Tita, Sa ganitong paraan lang ako makakabawi sa lahat ng pag-iirap ko, Rina. Ang mana. Walang mana. Dahil wala kayong manalasap missing ko sa pinaghirapan ko sa pamamahay na to. At ang mga pinsan mo, hindi totoong nagtanong sila. Si Fritz, hindi totoong na-aksidente. Dahil ako ang pumatay sa kanila. anong ginawa mo sa kanila? Mamamatay tao ka! Oo! Mamamatay tao ako! At ikaw ang isusunod ko! Hindi ako mahuhuli dahil matagal nang nakatatak sa utak ng mga tao na si Ali ang may kagagawa ng lahat ng to! At ngayon, kahit magsisisigaw ka ba, walang tutulong sa'yo rito. Kaya magdasal ka na, Regina! Dahil walang kahit anong dasal ang ubra sa'yo rito! Yaya Ising! Ali! Tulungan niyo ako! Sumabay sa sigaw ko ang kulog. Pero hindi yun naging sapat para tabunan ng halakhak ni Tita Carmen. Hindi na siya yung tiyahing nakilala ko. Yung palaging naka-blouse na puti, may perlas sa tenga at may pabango na lavender. Ang nasa harapan ko, hindi na tao. Sa una, ang mga mata niya lang ang nag-iba. Parang may itim na langis na unti-unting gumapang mula sa gilid ng mga mata niya. Hanggang sa matay mismo, naging kasing itim ng usok. Tapos yung mga ngiti niya dahan-dahang sumungaw, umaba at tumulis. Isa-isang naghiwa sa gilagid niya habang umangawa siya sa galit. May bumukol sa ilalim ng balat ng mukha niya. Parang may gumagalaw ng mga ugat na pilit lumalabas. Pati yung leeg niya nanigas, namaga. Parang may nakakulong na hayop sa loob na gustong kumawala. Ang mga kuko niya mahaba, itim, parang bakal. Dahan-dahang umusbong habang binubuka niya ang mga daliri na parang may kinakaladkad na laman mula sa loob. At yung balat niya, hindi lang basta kumupas. Para siyang sinusunog mula sa loob. Nagbibitak-bitak, uminit. Parang puputok sa lupa sa panahon ng tagtuyot. Hindi siya nagsalita ulit. Ang sumunod kong narinig, ungol na parang halo ng tao at hayop.
Gutom at paghihiganti. Naglakad siya palapit. Mabagal, matatag. Parang tsak na walang takas ang biktima niya. Hindi ko na napigilang mapaatras. Umiiyak na ako pero hindi ko alam kung luha ba yun ang takot o pagsisisi. Tita! Wag po, please! Wag! Ganyan din May minsan pinagsamantalahan ako ni na Kuya Troy at Kuya Michael. Pero walang nakinig. Dahil ano? Iba ako sa kanila? Dahil ang hindi nila ako tunay na kapatid? Ano? Pero walang nakinig sa akin. Paging patamuna ako na kung patampi ko sa asyendang to. Hindi ako pinakinggan. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na pinagsamantalahan ako ng mga itinuring kong kuya. Habang ang paborito kong kuya, tinitigan lang ako habang pinababoy ako ng mga hayop na yun. Rihina! Nung sinubukan ko silang isumbong kay Papa, hindi rin siya naniwala. Tinulog ako sa asyentang to hanggang tumanda. Nilurig ako kahihiyan kahit walang masasahod na sa nakakantiyan pagkatao nila. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Pero tita, hindi pa po ito ang huli. Huwag po kayo magpalaban sa galit niyo. Huli na ang lahat, Rihina. Naisang lako na ang kano ko sa Pinoyo. Kapalit ang pagliganti ko sa inyong lahat. Kayo, ang pamilya nyo. Kayo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. At ako rin ang magdidesisyon na tapusin kayo. Tama na! Ayoko na! Hindi totoo nangyayari to! Ali! Yaya, isingalawan niyo ako! Yaya! Wala akong marinig na sagot. Wala akong maramdaman kundi ang panginginig ng katawan ko, ang pagbilis ng tibok ng puso ko, at ang sigaw ng utak ko na tumakbo na. Pero di ako makagalaw. Parang may humahawak sa talampakan ko. O baka takot lang talaga. Kasi paano pa nga ba tatakbo? Kung mismo pamilya mo ang halimaw. Nandito! Nasa basement! Hindi ko kayo mapapatawad. Wala akong patatawarin. Ay, Carmen! Itigil mo na yan! Yaya! Ali! Yaya, ayoko na! Natatakot na po ako! Huminto si Tita Carmen sa gitna ng bilog. Nakasubsob ang mukha niya sa sariling mga kamay. Pero hindi niya tinatago ang itsura. Parang ipinagmamalaki pa niya ito. Nakapalibot pa sa kanya ang mga taga-barangay. May ilan pang mga may dalang pana at pamalo pero walang makalapit. Anong klaseng nilalang niya? Nakita ni Kapitan ang mga ngipin, ang mga kuko, ang mga bitak na balat ni Tita Carmen na parang tuyong lupa sa ilalim ng araw. Doon na siya napaatras. Akala ko si Ali. Siya yung... Ay, hindi si Ali! Hindi kailanman naging si Ali! Sa buong panahong yun, pinoprotektahan lang niya tayo! Tahimik si Ali sa likod ko. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang hindi niya kailanman pinilit na ipaliwanag. Tumalikod sa kanya ang buong bayan. Tinapunan siya ng panghuhusga, ng takot, ng galit. Pero naroon, umarap pa rin. Carmen Bandelantes! Ano ka? Ako ang bunga ng panahong iniwan nyo. Ako ang tinanggalan ng mana, ng pangalan, ng pagmamahal. Ano pa bang inaasahan niyong maging ako? Nakita ko kung paano mula sa matapang na postura ng mga tao, isa-isa silang umatras. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil noon lang nila nakita ang katotohanan. At minsan ang katotohanan, mas nakakatakot pa kesa sa alamat. Hindi si Ali halimaw. Kayo, Tita Carmen. Ikaw ang halimaw. Rihina! Rihina, anak! Ate, anong ginawa sa'yo ng anak ko para galituhin mo? Tumahimik ka na yan! Kahit kailan,
Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko! Alam ko kung anong pagkakamali ko, Carmen. Pero dapat hindi mo dinamay ang anak namin ng ganito! At ngayon, ako na naman ang mali! Ako na naman ang masama! Kahit yung sarili kong nararamdaman! Mali ka rin! Mali dahil dinamay mo yung taong wala namang kinalaman sa hinanakit mo! Akala ko matatahimik ka na pagkatapos mawala ni Fritz! Hinayaan ka namin ipalabas na aksidente lang yun! Kahit nung una pa lang! Alam namin ikaw ang may gawa! Humingi ako ng tawad! Tawad? Humingi ng tawad? Sa tingin mo ba? Madadaan sa paghingi ng tawad lahat ng ginawa mo sa akin? Hindi sapat ang tawad, Jeffrey! Kung nadadaan lang pala sa gano'n ang lahat, hindi na natin kakailanganin ng polis! At ngayon, ngayon na magiging akin na lahat ng kayamanan ng pamilyang to! Wala na kayong lugar sa asyendang to! Ate, hindi pa huli ang lahat. Tita, please! Hindi ko naiintindihan! Minsan, walang sino man sa inyong sumubok. Araw-araw akong kumakain ng sama ng loob habang pinapakain ko kayo ng mamahaling putahe. Ngayon ako ang pride ko para manatili sa bahay na to. Para sa pamilya kahit kailan, hindi ako itinuring na pamilya. Yung katawan niya mas lalong nagbago. Para siyang apoy na unti-unting binabalatan ng sarili. Bumula ang gilid ng bibig niya. Yung mga mata niya nagliliyab pero punong-puno ng luha. At habang nagsasalita siya, parang naglalagablab ang hangin sa paligid niya. Wala akong kailangan sa awa niyo. Ang kailangan ko, hustisya! Ang kailangan ko, silakbo! Ngayon, Rina, ikaw ang uling bahagi ng sumpa ng pamilyang to! Anong gagawin mo sa akin? Kakainin ko ang puso ng tuwa! Lulunogin ko ang dahil mo! Para wala nang matirang batilangkas! At para magpagumpay ako sa paghiganti ko! Sumigaw ako. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang sakit. Nang lahat ng narinig, lahat ng hindi ko kayang paniwalaan, parang kinuyog ng apoy ang pandinig ko. At nung akala ko ay sasakmali na niya ako, biglang may pumutok sa paligid. Isang sindi, amoy gas, amoy galit, amoy katapusan. Ilawan niyo na! Wala na babalik sa kanya! May sumambulat na apoy sa gilid, isa tapos dalawa, hanggang unti-unting lumibot ang bilog na apoy sa paligid ni Tita Carmen. Eksaktong bilog na iginuhit niya para sa ritual. Hindi! Hindi pa ako tapos! Hindi kayo makakataka sa kasalanan niyo! Yung apoy, hindi na ordinaryong apoy. Parang may isinisigaw din ito. Parang lahat ng kaluluwa ng hasyenda, ng mga batang nawala, ng mga panahong itinakwil si Ali. Lahat sila sabay-sabay naniningil. At sa loob ng ilang segundo, wala na. Ang halakhak niya, ang boses niya, ang hininga niya, nilamon lahat ng apoy. Wala kaming narinig kundi pagputok ng kahoy at yung pagputol ng isang sumpang matagal nang kumapit sa pamilya namin. Tapos na! Tapos na! Wala na siya. Wala nang aswang sa bayang ito. Akala ko po mamamatay na ako. Takot ako. Hindi kami makapapahid na mawala ka sa amin, Regina. Sorry, anak. Hindi namin alam. I'm sorry, anak. Okay lang po. Ali, iho. Ay, namiss kita.
Hindi ko mapapatawad ang sarili ko na wala man lang akong nagawa para sa iyo noon. Okay na po, Auntie. Ang mahalaga, nasa maayos na po kayong kalagayan at wala na siya. Humiwalay ako noon sa pagkakayakap sa akin ng mga magulang ko at tumayo para lapitan si Ali. Nagkatinginan kami. Parehong pagod. Pero pareho rin ang ginhawa na naramdaman. Walang nagsalita sa amin pero niyakap namin ang isa't isa at saka bumulong. Salamat. Walang anuman. Sana makalaya ka na rin sa mga hinanakit mo simula ngayon. Nagkasundong ipakuha lahat ng mga buto sa basement at bigyan ng proper burial. Walang may alam kung ano ang tunay na nangyari sa bayan na yon, maliban sa mga taga San Isidro. Si Papa, si Tito Troy at si Tito Michael nang umpisal sa simbahan at araw-araw silang humihingi ng tawa dahil sa kasalanang nagawa nila kay Tita Carmen. Habang sina Tita Anika naman at sina Mama, laging bumibisita sa puntod ng mga namatay kong pinsan, pati na rin kay Lolo. Tinulungan naman ng pamilya ko sina Yaya, Ising at Ali. Sinama namin sa Maynila. Hindi na ako tumuloy sa mga racket ko at nag-pull out dahil ginusto ko munang magpahinga ng mga panahong yon sa bahay namin. Pumayag na rin si Ali na magpatingin sa psychiatrist. Araw-araw hanggang ngayon, umiinom pa din siya ng gamot kapag inaatake siya ng mga episodes niya. At nang gumaling siya, doon lang kami nag-usap tungkol sa amin. Ang dami natin pinagdaanan, parang kailan lang. Kaya nga eh. Akala ko habang buhay na ako nakakulong sa gubat na yun. Akala ko, hindi ko na mararanasan mamuhay ng normal. Normal ka naman eh. Sadya may mga tao lang na mabilis mag-judge kahit hindi pa naman nila kilala talaga yung tao. Salamat. Kasi naniwala kang kakayanin ko. Salamat din kasi nanatili ka sa tabi ko. Alam kong hindi ko pa nasabi to sa'yo nung una tayo magkita. Pero, ang ganda mo. Bolero? Pero totoo yun. Kahit saglit lang tayo nagkasama nun, hindi ko naramdaman sa'yo kailanman yung judgment gaya ng mga nakukuha ko sa mga tao dun sa San Isidro. Ako rin. Kaya nga ayoko umalis sa kubo mo nun kasi nung panahon yon, sa'yo ko lang naramdaman na hindi mo ako ikukumpara kahit kanino. Wala naman kasing kahit anong bagay o tao ang may kukumpara sa'yo. Salamat. Ano palang balak mo sa iniwang pera ng lolo mo? Sila pa ng bahala nun. Pero sabi ko sa kanila, alamin nila kung sino-sinong pamilya ng mga batang nawala. I-donate nila ton. Para naman kahit sa ganung paraan, makatulong at makabawi man lang pamilya namin sa kanila. Paano yung pangarap mong empire? Magsisimula ako sa umpisa. Di pa naman uli ang lahat, di ba? Oo, hindi pa. Ali, may sasabihin nga pala ako sa iyo. Pagtatawanan mo ba ako pag sinabi kong gusto kita? I mean, Sasapakin mo ba ako kapag sinabi kong gusto kitang halikan? Pareho kaming natigilan noon. Pero sa huli, ang tanging ginawa ko na lang ay pumikit at dinama ang halik niyang magaanong dampi sa labi ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Madam Venus. Kung nakaabot man kayo sa parting to ng sulat ko, maraming salamat. At kung hindi man, ayos lang din. Hiling ko lang sana may matutunan kayo. Sana mapili po itong sulat ko. At kung mapili man, comment nga kayo kung pareho tayo ng pinagdaanan. Yun bang mahilig tayong ikumpara ng mga taong mahalaga sa atin sa iba? O kung di naman, yung na-judge natin yung karakter ng taong hindi pa natin lubos na kilala. Kwento naman kayo? Babasahin ko.